Mr. Silent Channel. Kabanata 621 hanggang 630. Siya ay isang anghel. 0621. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan, kaya nga, sasabihin ko lang, dahil ang kadugo mo ay kabilang sa pamilyang Su, bakit lumabas ang isang ama na nagngangalang Zhang, ito pala ay isang stepfather. Kinagat ni Su Qingzhou ang Silvertooth, sinabi, matapos akong mabuntis ng aking ina, sinundan niya ang Zhang tao na iyon dahil hindi siya makapasok sa bahay ni Su at walang magawa sa huwahay. Noong una, foreman si Zhang Tao, kaya mayaman siya, di ba? Ganoon din ang aking ina. Gusto ng nanay ko na magkaroon ako ng ama pagkatapos kong ipanganak, kaya pinakasalan ko siya. Ngunit pagkatapos ay nawala ang lahat ng kanyang pera sa pagsusugal at nagsimulang uminom ng husto. Binugbog niya ang aking ina at pinagbantaan ang aking ina, sinabing kung hindi siya lumabas upang kumita ng pera, ibebenta ako. Napilitan ang nanay ko na ibenta ang sarili para masuportahan ako at mabayaran ang utang ko. Noong 6 o 7 taong gulang ako, unti-unti akong naging matino at napagtanto ang nangyari. Itong Zhang Tao na ito ang nagdala sa iyo pagkatapos niyang ipadala sa orphanage, na wala siya ng mag-isa. Tanong ni Yefan. Oo, noong 7 taong gulang ako, namatay ang nanay ko dahil sa sakit. Iniwan ako ni Zhang Tao sa orphanage at hindi na nagpakita pa. Nang maglaon, ibinalik ako ng aking lolo sa bahay ni Su, at tila sinusubukan ni Zhang Tao na kunin ito mula sa bahay ni Su. Ano ang silbi nito, ngunit paano siya naramdaman ng aking lolo, kaya siya ay naayos, at hindi na siya nagpakita muli. Mahina na sinabi ni Su Qingzhou, hindi ko inaasahan na siya ay naging isang palaboy. Napabuntong hininga si Yefan at nagtanong, kaya ngayon? Gusto mo bang mamatay siya? Su. Nagulat si Qingzhou nang marinig niya ito, ano ang sinabi mo? Gusto mong patayin si Zhang Tao? Tumango si Yefan bilang isang bagay. Oo, dahil ganoon ang pakikitungo niya sa iyong mag-ina, hindi ba dapat tama na patayin siya at ipaghiganti ang aking yumaong biyenan? Huwag na lang, okay. Walang magbabago sa kanya ang pagpatay sa kanya, at hindi rin siya. Apektado sa atin, anong klaseng bagyo ang magagawa niya bilang isang palaboy? At saka, hindi ba mas masakit kaysa mamatay na hayaan siyang mabuhay sa lansangan? Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Miss, mabait ka talaga. Pero oo, kung hindi ka mabait, hindi mo mapapatawad si Tung Hozan. Napabuntong hininga si Yefan at umiling. Same time na sinabi ni Su Qingzhou, marahil sa underground na mundo, ang pagpatay ng mga tao ay isang regular na paraan upang malutas ang mga problema, ngunit sa aking paningin, ito ang huling paraan. Kung ang pagpatay ng mga tao ay naging isang casual na bagay, dapat nating kausapin ang mga pervert na iyon. Mamamatay tao, ano ang pagkakaiba? Yefan. Maaari mo bang ipangako sa akin na hindi ka na magsasabi ng mga bagay na ganito sa hinaharap, ikaw? Sasabihin mo lang na gusto mong pumatay ng tao, natatakot na ako. Sa pagtingin sa mukha ni Su Qingzhou ay hindi makayanan ni Yefan ang nag-aalalang ekspresyon, at ngumiti nang walang magawa. Okay Mrs., ayaw mo ng ganito, hindi ko nasasabihin sa susunod. Sinabi ni Yefan, naaawa lang ako sa iyo, ang taong iyon ay malamang na nag-iwan ng maraming anino ng pagkabata sa iyong puso. Kung hindi, hindi mo rin magagawa. Ang makita siya ay napakatindi. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tapos na ang lahat, basta't hindi mo ako inaayawan. Ang lakas ng loob kong hamakin ka, asawa ko, hindi masama para sa akin na hindi hamakin, tumawa si Yefan. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, huminga siya ng maasim, ikaw ay marangal na hari ng impyerno, maalamat na powerhouse, gaano ako kalakas ng loob na hamakin ka. Tsaka ang dami mong sinabi ngayon lang, parang hindi naman para maliwanagan ako, malinaw na sabihin mo lang, mas marami kang nilalaro dati kaysa ngayon, tapos ngayon ang dami mo lang nahanap na babae, kahit pigil na pigil ka, huwag mo akong alalahanin di ba? Pinawisan si Yefan sa kanyang noo, at nahihiyang sinabi, asawa, ang iyong imahinasyon ay napakayaman, paano ko magkakaroon ng ganitong kahulugan? Talagang totoo. It better be true, let me know, ano pa ba ang lakas ng loob mong hanapin ngayon? Hinding-hindi ko hahayaang hawakan mo ako. Nagbabala si Su Qingzhou. Tumango si Yefan na parang tumutusok sa kanin, tiyak na hindi, Mrs., huwag kang mag-alala. Nakita ni Su Qingzhou na maganda ang assurance attitude ng lalaki, kaya bahagyang natigilan ang mukha niya, tumayo siya, at sinabing, Tara na, gabi na, umuwi ka na. Asawa, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Sa tingin ko ay may magandang 5-star hotel sa malapit, bakit hindi tayo? Umuwi ka na. Pinutol ni Su Qingzhou ang mga maling akala ng lalaki. Oh, well, nakaramdam ng panghihinayang si Yefan saglit. Habang pabalik sa kotse, hindi naiwasang magtanong ni Su Qingzhou, ang sinabi mo kanina, ang taong nag-alis sa iyo sa anino at napakahalaga sa iyo ay isang babae, tama ba? Oo, tumango si Yefan. First love mo ba ito? Hindi. Ano ang iniisip mo, noong nakilala ko siya, 13 taong gulang siya at mas katulad ng kapatid ko, sabi ni Yefan. 13 years old.
Nalasan ba hanggang mamatay ng isang tao mula sa Sacred Royal Court? Nagsisisandali si Su Qingzhou, at sinabing hindi makapaniwala. Sinabi ni Ye Fan sa mahinang boses, oo, kaya hindi ko mapapatawad ang lalaking iyon. Ano ang pangalan ng babaeng iyon? Tanong ni Su Qingzhou. Ang kanyang pangalan ay Anghel. Anghel, sabi ni Ye Fan. Inisip ni Su Qingzhou ang ibig sabihin ni Yin Gwen, at sinabing, Anghel. Oo, para sa akin, siya ay isang anghel, sabi ni Ye Fan. Hindi ko inaasahan na ang mga tao sa Holy Royal Court ay magiging napakalupit. Kahit isang 13 taong gulang na batang babae ay hindi maliligtas, sabi ni Su Qingzhou na medyo may hinanakit. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at bamulong sa kanyang puso, Angela, kahit anong paraan ang gamitin ko, kailangan kitang buhayin. Siyempre, hindi niya ito sasabihin kay Su Qingzhou, pagkatapos ng lahat, hindi niya maipaliwanag ang bagay sa ilang salita. At ang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay masyadong nakakatakot, at magkakaroon ako ng pagkakataong ipaalam sa mga kababaihan sa hinaharap. Mga gabing walang tulog. Para kay Su Qingzhou, ganoon din para kay Ye Fan. Sa isip-isip nilang dalawa ay maraming mga nakaraang pangyayari ang iniisip ng dalawa, at hanggang madaling araw ng sumunod na araw, bumaba ang dalawa para sabay na mag-almusal at ngumiti sa isa't isa. Obvious naman na ang pag-iinuman at pakikipagkwentuhan kagabi ay mas lalong nagpagaan ng loob at nagpasaya kay Tita Jiang na nakatingin sa gilid. Sinong mag-aakala, sa kalagitnaan ng almusal, may mga guest na darating sa pintuan. Tumakbo si Mumumu ng mag-isa, at kinuha rin ng batang babae ang isang malita, tila napagpasyahan niya na pupunta siya ng pangalawang tahanan dito. Wow! Ate, napakasarap ng almusal mo. Si Mumumo, na nakasuot ng hooded sweatshirt at slim-fitting jeans, ay ibinaba ang malita at nakakita ng isang dosenang uri ng pagkain sa mesa. Aniya, akala ko ang mga mayayaman sa pelikula ay kumain ng almusal para sa isang palabas, ngunit ito pala ay napakarami. Buti na lang at hindi ako nag-almusal at pumunta rito ng gutom. Tutulungan kitang kumain para hindi masyadong masayang. Nakita ni Ye Fan ang babaeng ito at walang imik na sinabi, babae, hindi mo talaga nakikilala ang kapanganakan. Hihi, dumadaloy pa rin sa katawan ko ang dugo ng kapatid ko. Mas makapal pa sa tubig ang dugo, ano ang dapat makilala? Si Mumumo ay natural na kumuha ng chopstick at kumuha ng xiaolongbao. Kahit na mas malapot ang dugo kaysa tubig, dapat kang kumustahin bago ka dumating, bamantong hininga si Ye Fan. Namumula ang mga pisngi ni Mumumo, at malabo niyang sinabi, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi mo ito bahay. At saka, kapatid ko ang tumawag sa akin sa WeChat. Natigilan si Ye Fan, at gulat na tumingin kay Su Qingzhou. Asawa, pinapanta mo siya. Si Su Qingzhou ay kumakain ng isang plato ng fruit salad, tumanggaw siya, at pagkatapos ay sinabi sa malinaw na boses, Mumu, si Ye Fan ay iyong bayaw, paano ka magiging magalang? Napakawalang galang. Humingi ng tawad sa iyong bayaw. Chapter 0622 Ito ay isang bagay ng kurso. 0622 Kailan? Narinig ito ni Mumumo, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. May bakas ng pag-aatubili sa kanyang malalaking mata, ngunit nang makitang lumalamig at lumalamig ang ekspresyon ni Su Qingzhou, sumuko pa rin si Mumumo. Pasensya na, bayaw. Ngumisi si Mumumo at nagpatuloy sa pagkain ng almusal. Nang marinig ni Ye Fan ang brother-in-law na ito, ang kanyang buong katawan ay nataranta, nakaramdam ng kakaiba. Sa pagtingin kay Su Qingzhou sa tabi niya, ang babae ay mukhang elegante at kalmado, na parabang nasa kanya ang lahat. Nakakamangha. Nakakamangha talaga. Labis na naantig si Ye Fan na paamuin ang nakababatang kapatid na ito ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, kumpara kay Su Qingzhou, si Mumumo ay hindi pa masyadong gulang. Para sa kanya, ang nakatatandang kapatid na babae na ito ay mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng bagay, at hinangaan niya siya ng gusto bago niya ito nakilala. Ngayon ang mataas na Diyosa ay naging kanyang kapatid at iniligtas ang kanyang buhay. Si Mumumo ay likas na masaya, ngunit sa parehong oras, hindi niya malay ay hindi maglakas loob na labanan ang kapatid na ito. Maging ang kanyang buhay ay iniligtas ng kanyang kapatid. Siyempre, nakikinig lang siya sa sinabi ng kapatid niya. Kung hindi, hindi sisang-ayon si Mu Shuixian o Mu Zusong. Higit pa rito, ang kahilingan ni Su Qingzhou ay talagang hindi sobra. Malibang tawagin ng hipag ko ang kanyang bayaw. Tumanggo si Su Qingzhou bilang kasiyahan, pagkatapos ng almusal, pumunta sa aking pag-aaral, ituturo ko sa iyo ang Xuanwei Zhenjing, at simulan ang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Hindi naiwasang mapaisip ni Ye Fan, ginawa talaga ng babae ang sinabi niya, pagkakilala pa lang niya sa kapatid, sisimulan na niya itong armasan. Gayunpaman, masayang-masaya rin si Mumumo na makapagsanay, ate, maaari ba akong lumipad sa ibabaw ng mga ambi tulad ng sa martial arts films? Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, tanungin mo ang iyong bayaw, nagsasanay pa lang ako ngayon. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, ang paglipad sa ibabaw ng mga ambi at dingding ay isang pamamaraan ng paggalaw, na kabilang sa kategorya ng mga panlabas na kasanayan, ngunit mas madaling magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng panloob na lakas bilang tulong. Kapag mayroon kang sapat na nakakainis na paglilinang, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan ng paggalaw.
Nagsimulang isipin ni Momomo na siya ay magiging isang henerasyon ng mga pangunahing tauhang babae sa hinaharap, at sa ilang sandali ay nakalimutan niya ang nakapanlulumong bagay tungkol sa pagtawag sa kanyang bayaw. Si Su Qingzhou ay nagtuturo kay Momomo na magsanay buong araw, ngunit ang talento ni Momomo ay tila mas mababa kaysa kay Su Qingzhou. Ang pag-unawa lamang nito ay napakahirap, at pagkatapos ng isang araw, nagkaroon ng kaunting epekto. Sa hapunan, tinanong ni Momomo, "Ate, gaano ka nakatagal nag-aaral?" 2 araw, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Nagulat si Momomo saglit, "Tatagal ng 2 araw. Ako. Natuto lang ako ng ilang salita pagkatapos mag-practice ng 1 araw. Maghintay ka, Spring Festival pa rin, maaari kitang turuan bago ang ika-5 araw ng bagong taon," sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Momomo sa pagkabigo, "Napakatanga ko, kung maaari lang akong maging kasing talino ng aking kapatid na babae." Nang makita ang pagpapakababo ng babaeng ito sa sarili, hindi na kayanan ni Ye Fan, "Hindi ka ba magaling sa pagtugtog ng piano? Sapat na ang pagsasanay bilang isang menor de edad. Paano magiging magaling ang sinuman sa lahat ng bagay?" Halatang medyo nawala pa ang mood. Sa gabi, si Momomo ay nag-aral ng huli sa pag-aaral ni Su Qingzhou bago matulog. Ang orihinal na mataas na sigasig ng batang babae para sa pagsasanay ng mga panloob na kasanayan ay unti-unting lumamig, at naramdaman niya na maaaring hindi siya angkop para sa pagsasanay. Sa katunayan, mauunawaan din ni Ye Fan na kung sino man sa mundong ito ay mahusay na magsanay ng mga panloob na kasanayan, kung gayon hindi karaniwan na maging isang master. Ang sinaunang pagsasanay sa martial arts ay orihinal na pinahahalagahan ang talento, na sinusundan ng tiyaga. Kinabukasan ay bisperas ng bagong taon, at sa umaga, unti-unting naging masigla ang bahay. Parehong lumapit sina Mo Shuixian at Du Yuner at nagsimulang makipagtulungan kay Tita Jiang. Sa kanilang pagtataka, maingat ding dumating si Tung Hozhen. Nang pumasok si Tung Hozhen sa pinto, medyo nag-alinlangan siya, ngunit nakita siya ni Su Qingzhou at malamig na sinabi, "Pasok," bago pumasok sa pinto. Ang damdamin ni Tita Jiang kay Tung Hozhen ay natural na komplikado, at ang kanyang mukha ay hindi masyadong natural. Gayunpaman, nagkusa si Tung Hozhen na maglakad papunta sa kusina at tinanong si Tia Jiang na may medyo nakakabigay puri ng ngiti kung makakatulong siya. Gumaan ang loob ni Tita Jiang nang makita niya ang nakakaawang pagmumukha ng babae, at nalaman niyang hindi niya gaanong kinasusuklaman ang babaeng ito. "Ma'am, marami na po ang tao dito. Nandito po si Miss Do at Narcissus, pwede po kayong lumabas at manood ng TV. Walang kulang sa tulong." Nakangiting tugon ni Tita Jiang. Nang marinig ni Tung Hozhen ang, "Madam," na ito, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, "Kung gayon, pagkatapos ay magwawalis ako sa sahig, liinisin ko ito, may kaunting alikabok sa maraming lugar." Hindi pinahintulutan si Tia Jiang na magsalita ng kahit ano, lumabas si Tung Hozhen para magtrabaho. Napabuntong hininga si Mo Shuixian, Yuan, mukhang nagsisi talaga siya. Tumalikod si Tita Jiang, nagpatuloy sa paghiwa ng mga gulay, at sinabing, hindi rin madali para sa kanya. "Naiintindihan ko na ngayon kung bakit handang patawarin siya ng babae. Dahil kinailangan naming hintayin si Mu Zuzong upang matapos ang isang party, medyo late na nagsimula ang hapunan sa bisperas ng bagong taon." Bandang 8:00 ng gabi, nagmamadaling bumalik si Mu Zuzong, humihingi ng paumanhin nang makapasok siya sa pinto. Nakahanda na ang pagkain sa malaking mesa, at binuksan din ni Su Qingzhou ang isang bote ng lumang Maotai at isang bote ng Romani Conti. Para sa isang babae, hindi pa siya nakakakain ng ganito kasiglang hapunan sa bisperas ng bagong taon, at napaka-memorable pa rin ito. Si Ye Fan ay natural na puno ng emosyon sa kanyang puso. Mahigit kalahating taon na siyang kasal kay Su Qingzhou, ngunit tila ilang taon na ang lumipas. Matapos ang napakaraming bagay, ang hapunan sa bisperas ng bagong taon ay tila isang pansamantalang bunga at isang patuto. "Halika, iginagalang ko ang iyong mag-asawa. Sa napakahusay na pamangkin at pamangkin, napakasaya kong makilala ang isa't isa." Sina Ye Fan at Su Qingzhou ay nagklink ng baso sa kanya, at si Mu Zuzong ay kumakain ng isa pang maliit na baso. "Kai, masyado kang umiinom, namumula ang tenga at leeg mo," sabi ni Momomo. "Ikaw babae, hindi lasing ang tatay ko. Sa hinaharap, kapag nagpe-perform ako sa labas, kailangan mong makinig sa iyong kapatid at magsikap na maging kasing husay ng iyong kapatid, alam mo ba?" Sabi ni Mu Zuzong habang hinihimas ang ulo ng kanyang anak. Nagpout si Momomo, "Paano iyon posible? Ang aking nakatatandang kapatid na babae ay mas matalino kaysa sa akin, ang kanyang IQ ay 180. Bakit hindi mo ako hayaang likhain muli at bigyan ako ng mas matalinong utak? Ikaw na bata ka," si Mu Zuzong ay hindi nakaimik ng ilang sandali. Ang lahat ay hindi napigil ang tumawa. Sa paligid ni Momomo, magiging mas masigla ang kapaligiran. Sumimsam si Su Qingzhou ng red wine at sinabing, "Tiyo, sa tingin ko ay sapat na si Momo. Mahusay tumugtog ng piano, mukhang mahusay, at may mabait na puso, at naging matagumpay ang iyong pag-aaral."
Bagamat sinabi ni Muzusong na ang kanyang anak na babae ay hindi magaling, ngunit nang marinig niya ang papuri ni Su Qingzhou, siya ay lubos na ipinagmamalaki, hindi niya maitago ang kanyang ngiti at sinabing, ang batang ito sa pangkalahatan ay magaling, ngunit makulit. Kung may anumang bagay na hindi mo nakikita sa iyong kapatid na babae, turuan mo lang siya, tanggap mo. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, ang aking asawa ay mayroon pa ring tiyak na paraan ng pagsasalita. Sa ganitong paraan, napakalohikal para kay Su Qingzhou na pangalagaan si Mumumo. Tutal, sinusuportahan naman ito ng kanyang ama. Gayunpaman, mukhang hindi ito nararamdaman ni Mumumo. Para sa mga babae, hindi ako masyadong nag-iisip. Nang sila ay kumakain ng masigla, si Su Qingzhou ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono, at sa sandaling sinagot niya ang tawag, ang mukha ng babae ay nagpakita ng pagkagulat, at siya ay biglang tumayo, ano ang sinasabi mo? Bumang ang Kabanata 0623. 0623. Nagulat ang mga tao sa paligid ng hapagkainan, si Ye Fan lang ang nakakarinig ng malinaw, sinabi talaga ng lalaki mula sa property sa telepono kay Su Qingzhou na nasusunog ang lumang bahay. Miss Su, pinatapos na namin ang alarma sa sunog, ngunit ang tansya ay mahirap itong maabot sa ilang sandali. Gumagamit na kami ng mga kagamitan sa sunog para makatipid hanggat maaari. Ibinaba ni Su Qingzhou ang telepono at agad na tumingin kay Ye Fan, pwede ba? Naisip din ni Ye Fan ang dalawang hindi kilalang bato na inilagay niya sa likod na silid ng lumang bahay ng pamilya Su. Natuklasan ba ang misteryosong sangkap sa katawan? Umalis na tayo kaagad, sabi ni Ye Fan habang siya ay tumayo. Mukhang nataranta rin si Tung Hozan, paano nagkaroon ng sunog? Ayos lang ako noong lumabas ako. Nang makitang magkasamang bibisita sina Su Qingzhou at Ye Fan, nabalisa rin si Tung Hozan, at tumakbo kasama sila palabas. Si Ye Fan ay tamad na magsabi pa, hinayaan siya ng babae na sumunod kung gusto niya, at sumakay ang tatlo sa isang kotse at dumiretso sa lumang bahay ng pamilya Su. Bago makarating sa lumang bahay, nakita ko ang makapal na usok na tumataas mula sa villa area. Pagdating ko sa paligid ng bahay, nakita ko na umabot na sa ikatlong palapag ang apoy, at halos nagamit na ang mga fire extinguisher, pero walang epekto. Lumapit ang ilang on-duty na security guard at property personnel, Miss Su. Nandito ka na. Sinubukan namin ang aming makakaya, ngunit kulang ang tao, at kulang ang mga fire extinguisher. Kung hindi dumating ang mga fire truck, hindi talaga nila maapula ang apoy. Bakit hindi ka sumama? Likas na galit at malungkot si Su Qingzhou nang makita niyang nasunog ang bahay na tinutuluyan niya noong bata pa siya. Umiiyak na si Tung Hozan, paano nangyari ito? Walang paraan, may mga sunog sa ilang mga lugar kung saan ang mga paputok ay nagpaputok, at ang brigada ng bumbero ay hindi sapat, sabi ng kawani ng pamamahala ng ari-arian. Oy, ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari sa ika-30 anibersaryo ng bagong taon. Miss Su, pag-isipan mong mabuti, ang bagong taon ay magiging bumang. Anyway, may mga insurance company na magbabayad ng claims, Miss Su, wala ka na. Masyadong maraming mawawala. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng panginginig sa kanyang mga mata, ibinibigay ko sa iyo ang libu-libong bayad sa ari-arian taon-taon, ano ang ginagawa mo para sa pagkain? Nagsimula ang apoy ng napakalaki, hindi mo ba napansin? Hanggang ngayon, ikaw at ako ano ang sinasabi mong maunlad? Sa halip, nasusunog ang iyong bahay, sa tingin mo ba ay maunlad? Nahihiya ang mukha ng property company, at nakayuko lang sila at tahimik na makinig. Hindi nila maisip kung bakit biglang uminit ang apoy. Inamoy ni Ye Fan ang kanyang ilong, kumislap ang kanyang mga mata, at sinabing, asawa, huwag mo silang sisihin, ang apoy na ito ay hindi karaniwan. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Su Qingzhou. Naamoy ko ang sulfide sa hangin. Dapat ay naiwan ito ng kung anong uri ng mataas na paputok. May nagsadya ng apoy, sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Artificial. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, kumunat ang noo niya at sinabing, ibig mong sabihin. Tumango si Ye Fan at maingat na sinabi, papasok ako at titingnan, huwag tumakbo sa labas. Ano, gusto mong pumasok? Nagulat na sabi ni Su Qingzhou, napakalaki ng apoy na ito. Hindi ko kayang tiisin ang fengyan ng babaeng Phoenix, hindi pa rin ako maaapektuhan ng apoy na ito, sabi ni Ye Fan, sinamantala ang mga tao na hindi pinansin, lumibot sa likod ng bahay at sumunog sa apoy. Natigilan si Tung Hozan, Qingzhou, para saan si Ye Fan? Napakatindi ng apoy. Tumingin si Su Qingzhou sa kanya nang may pagdududa, nakapasok ka na ba sa sikretong silid sa pag-aaral ng aking ama? Nagtaka si Tung Hozan, secret room. Anong secret room? May secret room ba sa study ng tatay mo? Naglinis ka ng bahay kamakailan, ngunit hindi mo nakita ang mga sikreto sa pag-aaral. Tanong ni Su Qingzhou, diretsyong nakatingin kay Tung Hozan. Gayunpaman, si Tung Hozan ay nalilito pa rin, umiling siya at sinabing, ako. Hindi ko talaga alam kung anong sikretong silid ang mayroon, Qingzhou, naniniwala ka sa akin. Okay, nakita ni Su Qingzhou na mukhang hindi nagsisinungaling si Tung Hozan, kaya pansamantala siyang naniwala dito. Hindi nagtagal, lumabas si Ye Fan mula sa dagat ng apoy, at ang mga damit sa kanyang katawan ay medyo nasunog, ngunit si Ye Fan mismo ay hindi nasira kahit kaunti.
Paano na, nandyan pa ba ang bato? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Yefan at bumantong hininga, nawasak ang sikretong silid, nasunog lahat. Hindi ko alam kung nasunog o naalis ang bato, gayon paman. Wala na. Mukhang naguguluhan si Tung Hozan, anong bato? Naglagay ka ba ng anumang kayamanan dito? Nang hihinayang sinabi ni Su Qingzhou, kasalanan ko ang lahat, alam kong hindi mo ito ilalagay dito. Akala ko ligtas ito. Ngumiti si Yefan at sinabi, asawa, wala itong kinalaman sa iyo. Siguradong may napabayan tayo, kung hindi ay hindi tayo natagpuan. Kung gayon, kung ito ay kinuha ng clown na iyon, gagawin ba niya ang anumang bagay upang saktan ka? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Yefan, hindi ko alam ang tungkol dyan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gamitin ang dalawang batong iyon. Baka basura talaga ang mga iyon. Sa sandaling ito, napabulalas si Tung Hozan ng, at napabulalas ng, ako. Ang maliit na pagong na aking pinalaki ay nasa loob pa rin. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, at medyo sorpresa niyang sinabi, gusto mo talaga ang maliit na pagong na iyon. Sa alaala ni Su Qingzhou, tiyak na hindi tama si Tung Hozan. Kapag ang mga maliliit na hayop ay labis na nangungulila sa mga tao, ang kanilang tahanan ay nasusunog, at ang unang bagay na nasa isip ay dapat na ginto at pilak na ari-arian. Ito ay isang buhay pagkatapos ng lahat, sabi ni Tung Hozan na nag-aalala, hindi ko alam kung siya ay patay na. Ngumiti si Yefan, saan mo inilagay ang tinta na pagong na iyon? Sa aquarium sa sala sa unang palapag. May tubig, baka hindi patay, bitawan mo ako. Nang matapos si Yefan, nilaybot muli ang bahay. Hindi nagtagal, kumuha si Yefan ng isang garapon at lumabas. Ang maliit na tinta pagong ay gumagalaw pa rin sa loob. Nakahinga ng maluwag si Tung Hozan, kinuha ang glass jar, at nagpapasalamat na sinabi, salamat, Yefan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, napakasaya ko na balang araw ay mag-aalala ka tungkol sa isang maliit na pagong, sabi ni Yefan. Napangiti si Tung Hozan, tinitingnan ang tangke ng pagong sa kanyang kamay, ako yun. Nabuhay ako ng sobra. Si Su Qingzhou ay mukhang komplikado at nanatiling tahimik. Sa sandaling ito, huli rin dumating ang truck ng bumbero, at nagsimula ang gawaing pamatay ng apoy sa pinangyarihan. Kapag nangyari ang ganoong bagay noong bisperas ng bagong taon, natural na masama ang loob ni Su Qingzhou. After dealing with these things on the spot, she also planned to let a lawyer handle them, kaya tinatamad siyang harapin ang mga ito. Bumalik ang tatlo sa kanilang tahanan sa Beilu County. Si Tita Jiang at iba pa ay naghihintay pa rin sa kanila. Ang hapunan sa bisperas ng bagong taon, na naantala sa kalagitnaan, ay hindi natapos hanggang madaling araw. Isang grupo ng mga tao ang umaliw kay Su Qingzhou, ngunit ang bahay sa pinakamalalim na alaala ay nasunog, anuman ang mangyari, kakailanganin ng ilang oras upang mabawi. Nawalan ng tirahan si Tung Hozan, kaya inayos ni Su Qingzhou na tumira siya kasama niya sa bahay, at matutulungan din niya si Tia Jiang, na naging dahilan para muling napuri at nagpapasalamat si Tung Hozan. Pagkalipas ng 3:00 ng umaga, bumalik si Yefan sa kanyang silid upang maligo, tinawag si Sally Ye, at hiniling sa kanya na bigyang pansin kung mayroong anumang paggalaw ng payaso at ni Song Xinghe. Kung ang mga clown at ang iba pa ay lumikha ng apoy sa pagkakataong ito, at ninakaw nila ang mga bato, dapat na magkaroon muli ng mga palatandaan ng aktibidad. Bilang karagdagan, nilayon din ni Yefan na simulan muli ang pagsisiyasat sa katotohanan ng pagkamatay ng kanyang ina, dahil ang mga salita ni Zhuge Tianming noong araw na iyon ay nagpakita na ang kanyang kaaway ay talagang nasa mundo pa rin, ngunit walang ideya si Yefan kung mahahanap niya ito. Kasabay nito, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang dagat ng matataas na dagat. Ang isang yate ay mahigpit na nakaparada doon, maliwanag na naiilawan. Sa kalangitan, ang payaso na nakasuot ng itim at pulang baluti, sa pamamagitan ng jet propulsion system, ay lumapag mula sa himpapawid at lumapag sa kubyerta. Matapos ma-indent ang clown face ng helmet, ipinakita ni Serena ang kanyang tunay na mukha, at ngumisi ng gusto sa lalaki at babae na nakatayo na sa deck na naghihintay sa kanya. Magandang trabaho, Song Xinghe, nakuha ko ang bagay. Kinuha ni Salina ang isang maliit na metal na safe sa kanyang kamay at pinagpag. Kabanata 0624 Isang grupo. 0624. Si Song Xinghe na nakasuot ng puting Amerikana ay ngumiti ng mapang-asar, hindi naman ito malaking bagay, ngunit nagtataka ako, ano ang silbi ng pagsisikap mong hanapin itong dalawang sirang bato? Sirang bato. Kinaikit ni Serena ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, dahil sa tingin mo ito ay isang sirang bato, pagkatapos ay gawin natin ito. Kung hindi mo sasabihin sa akin, wala akong pakialam, ang mahalaga sa akin ay, kailan ka kikilos? Patayin si Yefan. Ang mga mata ni Song Xinghe ay parang uhaw sa dugo na gutom na lobo. Ibinuka ni Salina ang kanyang mga kamay, kapag nakakuha ka ng isang bagay, maaari mong barilin ito kahit kailan mo gusto. Matagal na akong naghintay, at ayaw ko nang maghintay pa. Tuwang-tuwang sinabi ni Song Xinghe, gusto kong ibigay mo sa akin ang iyong biological mecha. Ngumisi si Salina, una sa lahat, sabi ko makipagtulungan ako sa iyo, hindi ibig sabihin bibigyan kita ng biological mecha.
Pangalawa, kahit bigyan kita ng biological mecha, hindi ka pa rin kalaban ni Ye Fan. Song Xinghe, hindi mo iisiping walang muwang na mananalo ka kung lalaban ka kay Ye Fan ng direkta. May pagkakataon ba? Di ba sabi mo gumamit ka ng biological mecha para sugpuin si Ye Fan? Tanong ni Song Xinghe. Noon lang iyon, at ito ay malaking konsumo ni Ye Fan. Ngayon ang kanyang lakas ay lumago pa. Kahit ako, sarili ko lang ang kaya kong protektahan, sabi ni Salina. Malungkot na sinabi ni Song Xinghe, tapos sinabi mo na gusto mo akong tulungan sa paghihiganti, pero niloloko mo lang ako. Sinabi ko na gusto kitang tulungan, ngunit hindi ko sinabi na ang paghihiganti ay magiging matagumpay. Ang maibibigay ko lang sa iyo ay mga pondo at mga eksperimento. Kung paano papatayin si Ye Fan, wala ka bang plano sa iyong isip? Ngumiti ng masama si Salina. Huminahon si Song Xinghe, kumurap sandali ang kanyang mga mata, at sinabing, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng laboratorio. Matingkad na ngumiti si Salina, para masiyahan ka, gagamitin ko ito para sa iyo sa lab ko sa Malay, at bibigyan kita ng $100 milyong, paano na? $100 milyon. Nagpapadala ka ba sa mga pulubi? $100 milyon. Malamig na kumislap ang mga mata ni Salina, isa ka talagang leon. Huwag mong isipin na hindi ko alam, kailangan ding hayaan ng amo mo na mamatay si Ye Fan. Napipressure ka na suportahan ako ng sobra para makaganti. Kailangan mo ang aking kakayahan, at kailangan mo akong tulungan ka. Panganib para makapagtago ka sa likod at umani ng pakinabang ng mangingisda. Ako, si Song Xinghe, walang pakialam. Gusto mo akong gamitin, kaya mo. Ngunit kailangan mong magbayad ng sapat na presyo. $1 bilyon lang, iyong biological mecha, ang halaga higit pa sa numerong ito, kahit sino o organisasyon ang nakatataas sa iyo, tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng ganito kalaking pera. Tiwalang sabi ni Song Xinghe. Natahimik sandali si Salina, pagkatapos ay ngumisi, ito talaga ang talento na hinahanap ko, Song Xinghe, bibigyan kita ng $1 bilyon, ngunit mas mabuting huwag mo akong pababayaan. Kung ma-disappoint ako, madidismaya din ako sa amo ko. At dahil may iligtas kita kay Lucifer, pwede rin kitang patayin ng diretsyo. Sinabi ni Song Xinghe na may mahinahong ekspresyon sa pagbabanta, 2 beses akong nabigo, sa pagkakataong ito, patay na si Ye Fan. Mas mabuti, malamig na sabi ni Salina, dadalhin ka ng helicopter sa laboratorio sa loob ng 1 oras, ang mga pondo ay papasok sa iyong lihim na account sa loob ng 1 araw, at patayin ko ang lahat ng pagsubaybay. Hindi mo kailangang mag-alala na ninakaw ko ang iyong teknolohiya. Ngayon, magpapahinga na ako, sana sa susunod, naging matagumpay ang paghihiganti mo. Pagkasabi noon ay pumasok na si Salina sa marangyang cabin ng yate. Hanggang sa gitnang bahagi ng yate, pagkatapos buksan ang pinto ng double identification password na may iris at fingerprints, pumasok si Salina, at agad na isinara ang pinto ng password. Isa itong laboratorio na itinayo sa isang cabin, at pumasok si Salina sa isang instrumento na may taas na 2 metro na parang metal na kapsula. Ang biological mecha sa kanyang katawan, mabilis na nahukay, nakapaloob sa bawat block ng kapsula na ito. Paglabas niya, isang masikip na battlesuit na lang ang natitira, na may bumpy figure. Naglalakad papunta sa isang maliit na bar, nagbuhos si Salina ng isang baso ng whiskey, naglagay ng 2 ice cubes, at humigop. Sa sandaling ito, sa isang malaking screen sa likod, lumitaw ang kahilingan ng isang tao para sa komunikasyon. Kinuha ni Salina ang isang remote-controlled na laser pointer, nag-click upang tanggapin, at direktang nagsimula ang komunikasyon sa video. Sa screen ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakapijama, nakaupo sa isang malaking kama na parang dragon bed. Doktor, nalaman mo na ba kung ano ang gusto kong gawin mo? Tanong ng lalaki. Mr. Rebson, lumingon si Salina at nakangiting sinabi, hindi madaling trabaho ang pagpatay kay Lucifer. Noong nakipag-meeting ako sa mga miyembro ng club mo noon, ang hiling mo ay iwasan ang demonyong ito at kunin ang The Lighthouse Elements. Ngayon, bigla at pribado mong hinihiling sa akin na patayin si Lucifer. Maaari mo bang sabihin sa akin, ang tiyak na dahilan? Kung sino ang gusto kong mamatay para kay Rebson ay hindi kailangan ng dahilan. Kahit na siya ay tunay na hari ng impyerno, kung gusto kong mamatay siya, kailangan niyang mamatay. At saka, may mortal lang siya kung tutuusin. Malamig na senggal ni Rebson. Tumango si Salina, ito ay isang mahusay na retorika, well, dahil ito ang ibig sabihin ni Mr. Rebson, kung gayon natural na ako ay magbibigay ng mukha. Ngunit, ang pagpatay kay Lucifer ay nangangailangan ng maraming pera, dahil ordinaryong paraan, napakahirap magtrabaho. Magsalita ka ng diretsyo, magkano siya mamamatay? Napapikit si Serena at nagtaas ng kamay, this number. 500 milyon. Napangiti si Salina. Hay, napabuntong hininga si Rebson at ngumisi, 5 bilyon, napakahalaga ng buhay ni Lucifer na ito. Maaari kitang bigyan ng 5 bilyon, ngunit, kung sa loob ng 2 buwan, hindi pa nakabalik si Lucifer sa impyerno, kaya't ang 5 bilyon, pinatay si Lucifer. Puno ng pananakot ang sinabi ni Rebson. Ngumiti si Salina, syempre, pakihintay ang magandang balita ko. Well, tumango si Rebson, at pagkatapos ay muling sinabi, pagkatapos patayin si Lucifer,
ibalik ang elemento ng parola sa lalong madaling panahon. Ang pananaliksik ni Ankh, matagal ka nang nagpapaliban. Patuloy nang umiti si Salina Tumango, naiintindihan. Ang aming pribadong komunikasyon, huwag sabihin sa sinuman, kasama ang club. Kung hindi, hindi ito mabuti para sa iyo. Naiintindihan ko na ito ay isang personal na transaksyon lamang sa pagitan namin ni Mr. Rebson, sabi ni Salina. Wala kang lakas ng loob na magsabi ng anumang bagay na walang kaparirikan. At saka, ang transaksyong ito ay walang kinalaman sa mga interes ng club. Ngumuso si Rebson at pinutol ang komunikasyon. Nang itim ang screen, tumalikod si Salina, pumunta sa metal na kahon ng password, at binuksan ang kahon. Pagtingin sa dalawang makukulay na bato sa loob, ngunit hindi ko alam kung anong material ang mga iyon, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Salina. Isang grupo ng mga idiot. Pagkatapos magungol, sinampal ni Salina, tinakpan ang kahon. Kabanata 0625 ito ay isang pamilya 500 taon na ang nakalipas. Sa unang ilang araw ng unang buwan ng 0625. Medyo abala rin si Yefan. Pumayag siya kay Feng Yueying, kumain ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang, at sinamahan ang dalawang elder na mag-shopping sa Huahay, na naging dahilan upang masiyahan sina Feng Yuansayong at Maliing. Sa simula, ang oras na ito ay hindi kinakailangang sapat, ngunit nagkataon lamang na ang lumang bahay ng pamilyang Su ay nasunog. Si Su Qingzhou at ang abogado ay maraming trabahong dapat gawin, kaya wala silang oras na mag-alala kung saan nagpunta si Yefan. Sinabi ni Yefan sa babae na gusto niyang samahan si Wu Yeshuo at iba pang mga mamamatay tao na kumain at maghapunan, at para gantimpalaan sila, syempre si Su Qingzhou ay tamad na mag-alala. Sinamantala ni Yefan ang panahong ito para tamasahin ang napakagandang buhay ng holiday sa tirahan ni Feng Yueying at Ning Zimo. Pagkatapos kumain, uminom, at magkaroon ng pinakakomportableng Spring Festival mula nang bumalik sa Xia Kingdom, ito na ang ikalimang araw ng unang lunar month, at pagkatapos nito, oras na para magtrabaho. Sa gabi ng ikalimang araw, naghahanda si Yefan na matulog sa kanyang silid nang makatanggap siya ng tawag mula kay Saliye. Wang, kung ano ang hiniling mong imbestigahan ko, nagkaroon ako ng kaunting problema, medyo walang magawa si Saliye sa telepono. Tanong ni Yefan, aling bagay? Sinabi ni Saliye, ang tatlong bagay na hiniling mo sa akin na suriin, ang isa ay ang karanasan sa buhay ni Du Yuner, kabilang ang impormasyon tungkol kay Guyu at Phoenix Girl, at ang isa ay kay Song Xinghe at Salina. Ang kinaroroonan, ang pangatlo ay ang pumatay sa iyong ina. Tungkol sa kinaroroonan ni Song Xinghe at Salina, wala akong pahiwatig sa kasalukuyan. Nagsagawa sila ng napakahigpit na gawain sa pag-iwas, at napakataas ng teknolohiya, na binubura ang mga bakas na bakas gayunpaman. Tungkol sa karanasan ni Du Yuner sa buhay, sa background ni Xiao Ziner, at sa impormasyon tungkol sa pumatay sa iyong ina, nalaman ko sa investigasyon na tila may isang taong sadyang humahadlang sa aking karagdagang investigasyon. May humahadlang? Anong ibig mong sabihin? Mukhang kaina, hinala si Yefan. Hindi ko alam kung tao ba o organisasyon. Sa tuwing nararamdaman ng ating intelligence network na lumalapit na ito sa katotohanan, mapuputol ang mga pahiwatig. Guyu man ito o ang pagpatay sa iyong ina, may kinalaman ito sa katotohanan. Ang impormasyon, sa bawat oras na ito ay malapit na, ito ay matatakpan ng kakaiba, at ang mga pahiwatig ay puputulan. Bagamat hindi ko alam kung dahil ba sa kaina hinala ako o kung nagkataon lang, pero pakiramdam ko palagi kung may invisible na hadlang sa likod nito. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, ibig mong sabihin, ito ay tila ito ang hindi nalutas na misteryo ng UFO, nakakakuha ito ng hangin, ngunit imposibleng malaman kung ito ay talagang umiiral. Katulad ng pakiramdam na ito, sa palagay ko ay may isang pag-iral na hindi pa natin alam, nagtatago ng ilang mga sikreto sa likod nito, maingat na sabi ni Saliye. Napabuntong hininga si Yefan, talaga. Sinubukan kong lokohin si Xiao noong nakaraan. Ang sabi ni Ziner, sabihin niya sa akin ang family background niya, pero tikom talaga ang babae. Talagang kamangha-mangha. Kahit ang pamilya Rothschild ay hindi kayang itago ang kanilang mga miyembro ng pamilya ng napakalalim. May naisip si Saliye at sinabing, siya nga pala, Wang, dahil hiniling mo sa akin na tingnan ang babaeng Phoenix, kaya oo nga pala, sinuri ko ang kasalukuyang Dragon King ng Dragon Soul ng Xia Kingdom, at may nakita akong isang bagay, hindi ko alam kung nagkataon lang. Dragon King. Ano ang problema niya? Nagtataka si Yefan. Ang kasalukuyang Dragon King, kapareho mo ang apelyido niya. Yerin ang apelyido niya, at Yelongteng ang pangalan niya. Oh, napakunot ang noo ni Yefan. Talagang hindi niya inaasahan ito. Ngunit maraming tao ang may apelyidong Ye, at wala akong nakitang ibang impormasyon tungkol kay Yelongteng. Ang alam ko lang ay matagal na siyang hindi naging Dragon King, at ang dating Dragon King, ang impormasyon na hindi ko mahanap. Tumango si Yefan, tulad ng sinabi mo, maraming tao ang may apelyidong Ye, kaya imposibleng sabihin na konektado siya sa akin. Baka nagkataon lang. I'm sorry, Wang, binitawan ka. Sabi ni Sally sa sarili, napakaraming resources ang ginugol ko, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang impormasyong gusto mo. Ngumiti si Yefan, huwag kang maging tanga, kung umaasa tayo sa pera at mga koneksyon,
malalaman mo ang lahat ng katotohanan, kaya kailangan mo pa bang hilingin kay Tianya na bumili ng impormasyon? Lahat tayo ay maaaring magmulat ng ating sariling mga mata. Mapalad na mahanap ito, ngunit normal na hindi ito mahanap. Sally, huwag huminto habang namumuhunan ka ng mga mapagkukunan upang mag-imbestiga. Well, naiintindihan ko, patuloy akong magsisikap, umaasang tanong ni Sally Ye. Hari, kailan ka babalik sa Purgatory Island? Patuloy kanilang pinag-uusapan sa isla. Napakamot ng buhok si Ye Fan, at sinabing, bumalik tayo saglit, siguradong hindi 1 o 2 araw, kailangan kong magayos. Si Sally Ye ay nagbigay ng bigong, "Oh," at may kaunting hinanakit, nagpaalam kay Ye Fan at ibinaba ang telepono. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang telepono at nahiga sa kama, iniisip ang sinabi ni Sally Ye tungkol sa apelyido ng Dragon King na Ye, hindi niya maiwasang maalala na nang makilala niya ang Dragon King, tila nagtanong ang lalaki tungkol sa kanyang background. Hindi kaya dahil lang sa mga apelyido nila like, natanong lang niya. O ibang dahilan. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay umiling. Dahil walang sinabi ang Dragon King, nagkusa siyang magtanong, at tiyak na hindi siya makakakuha ng sagot, kaya kailangan niyang magpanggap na hindi niya alam sa ngayon. Lumipas ang gabi, at maagang kinabukasan, oras na para pumasok sa trabaho. Pagbaba niya para mag-almusal, kumakain na si Su Qingzuo habang nanonood ng morning news sa TV. Nasa hapagkainan din sina Tung Hozan at Tita Jiang. Nang makita si Ye Fan, naging mas natural na si Tung Hozan. Tapos na si Ye Fan, naghanda ako ng lugaw para sa iyo, masiglang sabi ni Tung Hozan. Salamat, tumango si Ye Fan, naglakad papunta sa gilid ni Su Qingzuo, at nang mahuli ang babae, hinalikan niya ang mukha nito na maaaring mabali. Bulalas ni Su Qingzuo, lumitaw ang pamumula sa kanyang magandang mukha, anong ginagawa mo? Hinayla ni Ye Fan ang upuan at umupo, nakangiti, Miss, ang cute mo ngayon, hindi ko maiwasang halikan ka. Baliw, tumingin si Su Qingzuo sa kanyang mukhang propesyonal na damit, iniisip kung gaano siya ka-cute. Bahagyang ngumiti sina Tita Jiang at Tung Hozan, na nasa tabi nila, habang pinagmamasdan ang unti-unting paglalim ng relasyon ng mag-asawa, at halatang tuwang-tuwa sila. Sa sandaling ito, biglang binago ng isang balita sa TV ang kapaligiran. Si Ms. Su Qingzuo, ang chairman at presidente ng Huahai Jinxiu Group, isang sikat na batang negosyante, ay pinaghihinalaang may maling background. Isang lalaking nagngangalang Zhang Tao, ayon sa impormasyong ibinigay ng ina ni Su Qingzuo na si Zhu Wenli, ay siya. Ang yumaong asawa. Si Su Qingzuo ay ibinalik sa pamilya Su ni Su Yuwei, ang dating chairman ng Jinxiu Group 15 taon na ang nakararaan. Sinabi ng lalaki na si Su Qingzuo ay hindi anak ng pamilyang Su. Kasabay ng pag-broadcast ng TV station ng balita, lumabas sa screen ang isang larawan ni Zhang Tao na kinapanayam ng isang reporter. Si Zhang Tao, sa imahe ng isang palpak na taong walang tirahan, na may hawak na larawan sa kanyang kamay, ay tila umiiyak nang siya ay kapanayaman. Nang makita ni Su Qingzuo ang kalahati nito, ang kanyang magandang mukha ay namutla, at ang kamay na nakahawak sa mga chopstick ay nanginig. Ito, anong nangyayari dito? Paano lumabas itong Zhang Tao? Malinaw na alam ni Tita Jiang ang nangyari noon, at malakas na nagtanong. Kabanata 0626 Gawin mo akong busog. 0626. Mukhang nagulat din si Tung Hozan, hindi niya maiwasang tumingin kay Su Qingzuo, at hinikayat, Qingzuo, huwag magpanik, mali ang sinabi ni Zhang Tao, alam nating lahat iyan. Galit talaga ako sa akin. Napakabisyo ng taong ito noon, tapos ngayon mukha ng Sir-on si Miss. Si Tia Jiang ay napuno ng matuwid na galit. Medyo nagulat si Ye Fan. Tiyak na hindi alam ng Zhang Tao na ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Su Qingzuo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Su Qingzuo ay hindi isang bituin, siya ay sikat din sa Huahai. Kung ang Zhang Tao na ito ay talagang may lakas ng loob at katibayan na sabihin na si Su Qingzuo ay ang kanyang biolohikal na anak na babae, kung gayon si Zhang Tao ay hindi nakatira sa mga lansangan. Tungkol sa relasyon sa dugo ng babae, walang duda, hindi magiging tanga si Su Yuwei, ibabalik niya ang kanyang apo nang hindi gumagawa ng DNA test, at espesyal ang bloodline ni Su Qingzuo, kaya dapat ay miyembro siya ng pamilyang Su. Kung ganoon, bakit biglang lumitaw si Zhang Tao para manggulo kay Su Qingzuo? Tahimik na ibinaba ni Su Qingzuo ang kanyang chopstick, kinuha ang kanyang mobile phone, at nag-dial ng numero, na para sa assistant na si Chenya. President Su. Papunta na ako sa trabaho, at nakita ko ang balita. Binabalak din ni Chenya na tawagan si Su Qingzuo. Alamin ang pinanggalingan ng ulat ng media na ito. Walang nasa likod ng mga eksena, kaya ang mga ganitong balita ay hindi malalantad bigla, malamig na sabi ni Su Qingzuo. Napalunok si Chenya, oo. Titingnan ko kaagad. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinuha ni Su Qingzuo ang kanyang chopstick at nagpatuloy sa pagkain ng almusal, tila hindi siya masyadong kinakabahan. Nasanay na si Ye Fan sa kalmadong personalidad ng babae, at nagtanong, asawa, bakit hindi ako? Hindi. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, pinutol ni Su Qingzuo ang mga salita ng lalaki. Kaya ko ang bagay na ito, matatag na sabi ni Su Qingzuo. Nang makita ang tuloy-tuloy at kumpiyansang tingin sa mukha ng babae,
si Fan ay tumawa ng mapanukso sa kanyang sarili. Masungit talaga siya. Kung hindi kayang lutisin ni Su Qingzhou ang kahit ganoong problema, bakit niya sasabihin ang pagbabalik sa Ghost Valley? Ang kailangan kong gawin ay tahimik na manood sa likuran, maliban na lang kung may sitwasyon na magsasapanganib sa kaligtasan ng buhay ng isang babae, kung hindi, mas mabuting huwag nang makialam. Ang ilang mga kababaihan ay gustong umasa sa mga tao at umasa sa mga lalaki, ngunit ang ilang mga kababaihan ay may malakas na pagpapahalaga sa sarili at gustong umasa sa kanilang sarili. Malinaw na kabilang sa huli si Su Qingzhou. Pagkatapos magmadaling kumain ng almusal, si Su Qingzhou ay nagmaneho palabas ng pinto ng mag-isa at pumunta sa kumpanya para magsagawa ng isang agarang pulong. Nagmaneho si Ye Fan ng isa pang kotse at pumunta sa Cloud Club. Hinanap ko si Chu Yunyao sa madaling araw, hindi dahil na-miss ko ang hibiscus tent ng babae, ngunit naramdaman ni Ye Fan na may mali at kailangan itong pag-usapan kay Chu Yunyao. Pagkarating sa club, nakita ng manager ng club si Ye Fan at agad siyang binati ng nakangiti, na inakay si Ye Fan na hanapin ang babae. Si Chu Yunyao ay kumakain ng almusal mag-isa sa isang marangyang restaurant, at nang makita niya si Ye Fan na papasok, ang babae ay ngumiti ng kaakit-akit, "Mahal, kababalik ko lang sa Huahay kagabi, bakit ka pumunta sa akin ng madaling araw?" Ako. Umupo si Ye Fan sa tapat ng babae, nakatingin sa babae na matikas na gumagalaw ng kutsilyo at tinidor. Ang isang ulo ng jet black na buhok ay bahagyang kulot, isang makantab na buto ng melon na mukha ay puti at pula, matangkad na mga mata at puting ngipin, at isang kulay rosas na leeg na puti niebe. Nakasuot ng corrugated wine red silk nightgown, ang malalim na kwelyo ay nagpapakita ng isang piraso ng krimi na balat, at ang perpektong figure ay nagbabadya, na ginagawang gusto ng mga tao na mapunit ang maluwag na kwelyo. Nang makita pa lamang ang tamad na hitsura ng babaeng ito, ang apoy sa tiyan ni Ye Fan ay medyo hindi napigilan. "May gagawin ako, kailangan kong tingnan mo ito para sa akin," sabi ni Ye Fan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Chu Yunyao, at bumalik siya sa kanyang walang ekspresyon na mukha, "Ayoko nang mamiss ako, gusto kong gawin ko ang mga bagay para sa iyo." Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan at sinabing, "Oo, syempre nami-miss din kita, Xiao Yao Yao, huwag kang magalit." "Hindi ako galit, walang dapat ikagalit, ginagamit lang kita sa isa't isa." Huminga ng mahina si Chu Yunyao. "Nakikinig ka sa tono mo, parang sama ng loob mo. So, nagseselos ka talaga." Masayang sinabi ni Ye Fan, "Ito ay pag-unlad. Logically speaking, hindi ka dapat magkaroon ng anumang interes sa pagiging seloso." "Tama. Masyado kang mag-isip, bad mood lang ako, wag mong sabihin kung good mood ako o hindi, kailangan mo akong kontrolin." Walang pakialam na sabi ni Chu Yunyao. Napakunot noo si Ye Fan, "Hindi iyon gagana. Ang aking munting yaw-yaw ay masama ang pakiramdam, kailangan kong humanap ng paraan para gamaan ang pakiramdam niya." Pagkatapos magsalita, bago pa makapag-react si Chu Yunyao, umalis na si Ye Fan sa upuan. Mabilis siyang umikot, at mula sa likod ng babae, inabot niya at niyakap ang babae. "Ikaw, anong ginagawa mo?" Nahulog ang kutsilyo at tinidor ni Chu Yunyao sa plato ng hapunan, at napasigaw siya, naramdamang hinawakan ang kanyang sensitibong bahagi. "Hoy!" Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ito mula sa tagiliran ni Chu Yunyao, kasabay nito, sinundan ng malasutla na kwelyo ng pijama gamit ang isang kamay at nangangapasa. Hanggang sa namula ang babae, binitawan ni Ye Fan ang kanyang bibig at hinawakan ng kanyang kamay ang mukha ni Chu Yunyao. "Nitong mga nakaraang araw nang bumalik ka para sa bagong taon, na-miss talaga kita, maniwala ka sa akin," seryosong sabi ni Ye Fan. Nakabuka ang mapupulang labi ni Chu Yunyao, humihingal, binawi niya ang kanyang pijama para matakpan ang kanyang katabaan. "Kung gusto mong tulungan kita," kumislap ang magagandang mata ni Chu Yunyao, "pero may mga kondisyon din ako." Nagtaka si Ye Fan, "Ano?" Tumayo si Chu Yunyao, biglang hinawakan ng isang payak na kamay, patungo sa ilalim ni Ye Fan, ng husto. "Hey!" Sumipsip si Ye Fan ng malamig na hangin at gulat na tumingin sa babae, "Anong ginagawa mo?" "Napakasimple, bago ako magtrabaho, kailangan kong mabusog." Ipinakita ni Chu Yunyao ang isang hawakan ni Mei at ngumiti, "Kung gusto mong maging lalaki ng aking Chu Yunyao, hindi ka ba makontento dito?" Nagulat si Ye Fan saglit. Ito ang unang pagkakataon na hiningi ito ni Chu Yunyao sa sarili niyang inisyatiba. Nung una, parang nag-aatubili siya, parang napilitan siya. Ang pagbabagong ito ay nahuli ng kaunti kay Ye Fan, ngunit siya ay hindi maipaliwanag na nasa sabik. Sa katunayan, sa edad, naabot na ni Chu Yunyao ang edad kung saan malakas ang kanyang pisikal na pangangailangan. Marahil ay unti-unti na niyang tinanggap ang relasyon ng dalawa, at nagsimula na siyang bumitaw. Ang katawan ni Ye Fan ay higit pa sa sapat upang mahawakan ng isang Chu Yunyao. Wala pang isang oras, sa budwar ni Chu Yunyao, ang babae ay nakahiga sa kama, tamad na kumilos. Halatang tiniis niya ang kalungkutan noong Chinese New Year, at sabay-sabay niyang inilabas iyon. Nakita ni Ye Fan si Chu Yunyao na tila inaantok, mayabang at walang magawa. "Xiao Yao Yao, matutulungan mo akong suriin ang mga bagay kapag tapos ka na, hindi ka makatulog. Nakakainis. Pagkatapos ay dalhin mo ako sa laboratorio, alam mo kung paano pumasok," tamad na sabi ni Chu Yunyao.
Binuhat ni Ye Fan ang babaeng prinsesa sa kanyang mga bisig. Tulala ka ba, tulungan mo akong magbihis muna. Pinatayo mo akong hubad sa lab at nag-type sa keyboard. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa galit. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na wala namang ibang nakakita nito, kaya bakit mag-abala pa, ngunit tinulungan pa rin niya ang babae na magsuot ng pijama. Pagdating sa laboratorio, nagtanong si Chu Yunyao, ano ang gusto mong suriin ko? Nakita mo na ba ang balita kaninang umaga? Tanong ni Ye Fan. Tumingin si Chu Yunyao na matagal na niyang kilala, gusto mong tulungan ko ang asawa mo. Itinuturing niya akong kaaway at gusto niyang tulungan ko siya, posible ba iyon? Umiling si Ye Fan, ang krisis na ito, ang asawa ko, siya mismo ang humahawak nito. Ang mas pinapahalagahan ko ay ang taong nasa likod ng mga eksena, paano niya biglang nahanap si Zhang Tao? Hinala ko na may sumunod sa asawa ko at naghihintay ng pagkakataon para makapinsala sa kanya. Naunawaan ni Chu Yunyao at sinabi, gusto mo bang kontrahin ang reconnaissance at maghanap ng masusundan? Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung may sumusunod sa akin, dahil nandoon ako noong araw na nakita ko si Zhang Tao, at wala akong nakitang sumusunod sa akin. Walang masyadong tao sa mundo ang maaaring magtago sa akin, kaya hindi ko akalain na malamang. So, I think it might be some kind of tracking device na hindi ko mahanap, kasi machine lang meron, mas madaling manahimik, syempre. Baka masyado lang akong na-overhearted, this time is a coincidence, Ye Fan said. Nag-isip si Chu Yunyao, kawili-wili, gamit ang teknolohiya para subaybayan ito. Ang ating militar ay may ilang kagamitan, at magagawa ito, ngunit tila hindi pa ito nakikita ng mga tao. Well, depende sa request mo. Para sa kapakanan ng pagiging komportable ng 2 beses ngayon, nagpadala ako ng nanorobot para tulungan ang iyong batihing asawa na magsagawa ng counter-investigation. The way, huwag mong sabihin sa kanya pagbalik mo, guguluhin talaga kita pag alam mong tinulungan ko siya ang baluktot. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, iniisip na hindi ko sasabihin, salamat sa Diyos kung hindi mo sinasadya. Kabanata 0627 Hindi ko maintindihan. 0627. Jinxu Building, espesyal na underground parking space. Sumipol ang isang pag-ani sa parking space, at ang galit na tunog ng makina ay tila nagpapahiwatig ng kaguluhan sa puso ng may-ari. Bumaba si Su Qingzhou sa kotse at dumiretso sa elevator. Naghihintay na si Chenya sa pinto ng elevator. Mr. Su, lahat ng mga taong gusto mong tawagan ay naghihintay na sa iyong opisina. Kinansela ko ang morning meeting ngayon para sa iyo. Sino ang nagtanong sa iyo na kanselahin? Bahagyang tumingin si Su Qingzhou sa assistant, I have sabi mo kanselahin ang morning meeting. Natigilan si Chenya, pero may nangyaring ganito. Dahil sa ganoong insidente, nagpapanik ang kumpanya, kaya hindi ko maabala ang ritmo ng trabaho ko, ang morning meeting. As usual, sabi ni Su Qingzhou. Oo. Nagmamadaling nagbigay ng tagubilin si Chenya sa pamamagitan ng tablet computer na nasa kamay niya. Unti-unting tumaas ang elevator, at sa sahig kung saan kailangang harapin ang mga problema, mabilis na natapos ni Su Qingzhou ang ilang trabaho gaya ng dati. Makalipas ang 20 minuto, pumasok si Su Qingzhou sa opisina. Ilang senior executives ng kumpanya at ilang miyembro ng public relations team ay naghihintay na may masalimuot na ekspresyon. Pagkaupo ni Su Qingzhou, sinulyapan niya ang lahat ng naroroon, alam ninyong lahat ang dahilan kung bakit ako pumunta sa inyo. Kailangan kong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya, ang sitwasyon ng labas ng mundo, at ang lahat ng impormasyong magagamit upang malutas ang problema. Mr. Su, ang daming chismis dyan ngayon, at bukas na ang stock market, at baka malaki ang pagbaba ng stock natin. Napag-usapan lang namin na mag-press conference tayo. Tama, halatang walang sapat na ebidensya ang Zhang Tao na iyon. Mr. Su, ikaw ang pamilyang Su na nagpadana test noon. Sinadya nila itong pairan. Basta't linawin natin, ayos lang. Ilang high-level executive ang nag-usap tungkol sa kung paano magdaos ng press conference, ngunit nanatiling tahimik si Su Qingzhou. Kumunot ang noo ni Feng Yueying at sinabing, sa palagay ko ay hindi nararapat na magsagawa ng press conference. Bakit? Tanong ng isang senior. Tumingin din si Su Qingzhou kay Feng Yueying, nag-iisip. Bumantong hininga si Feng Yueying at sinabing, sa totoo lang, kitang-kita na ang balitang ito mismo ay hindi kapanipaniwala, dahil alam ng lahat na hanggat ginagawa ang isang DNA test, tiyak na hindi magiging anak ni Zhang Tao si President Su, hindi pa banggitin ang data ng DNA test noon. Mahahanap ko ito. Kung gayon, ang mga taong nasa likod ng pagpaplano ng insidenteng ito, na nakapipinsala sa ating Jinxu Group at President Su, bakit kailangang kapanayaman ng mga reporter si Zhang Tao at hayaan si Zhang Tao na gumanap ng isang mapait na eksena ng isang inabandunang biolohikal na ama? Nagkatinginan ng isang grupo ng mga matataas na opisyal, at talagang nagtataka sila, halatang peke ito, bakit may mga gustong guluhin pa? Nagpatuloy si Feng Yueying, sa tingin ko ang hitsura ni Zhang Tao sa pagkakataong ito ay isang pagpapakilala lamang, at sinusubukan ng kaaway na palakihin ang insidenteng ito. Kapag positibo tayong tumugon, nagsagawa ng press conference, at pumunta sa korte, ito ay katumbas ng pagtatayo lumikha ito ng yugto kung saan magagamit ng kaaway ang kanyang mga kamao.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tunay nilang layunin, ngunit isang bagay ang tiyak. Kung magdaraos tayo ng press conference para linawin, dapat development step ito na matagal na nilang pinag-isipan. Ang pagpupulong ay mahuhulog sa mga bisig ng kalaban. Pagkasabi noon, tumingin si Feng Yueying kay Su Qingzhou, Mr. Su, sa palagay ko ay mas mabuting lutasin natin ang bagay na ito ng tahimik, putulin ang mga ulat ng balita sa media, at pigilan ang opinyon ng publiko. Hindi ito magtatagal, sa sandaling lumabas ang ibang balita ng chismis, lilipas din ang oras na ito. Bahagyang tumango si Su Qingzhou at sumang-ayon sa diskarte ni Feng Yueying. Cut off reports and suppress public opinion. Vice President Feng, simple mo lang. Kung willing ang major media na bilhin ito, ay report pa ba nila? At this. Sandali, para silang grupo ng mga petang. Tayo ang mga dagwang biktima, lumulutang sa dagat, lahat sila ay gustong kagatin tayo at hatiin ang laman. Ang isa pang mataas na antas na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Feng Yueying ay mayroon ding mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Marami lang siyang naiisip, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin para mabawasan ang kaguluhang ito. Shenya, aling media ang unang nagsimulang magulat? Biglang tanong ni Su Qingzhou. Iniulat ni Chen Yaoi, ito ay Huahai 7, News TV, at ang kanilang mga reporter ay nagbigay ng mga unang ulat. TV. Hindi nakakagulat na kumalat ito ng napakabilis. Walang magawa ang ilang executive. Sino ang taong namamahala sa kanilang broadcast ng balitang ito? Tanong muli ni Su Qingzhou. Ang kanilang deputy director, si Cui Hangxia, ang namamahala sa balita, sabi ni Chen Ya. Gusto ko ang kanyang detalyadong impormasyon, sabi ni Su Qingzhou. Tumingin si Chen Ya sa tablet computer at sinabing, si Cui Hangxia ay 49 na taong gulang sa taong ito. Mayroon siyang double master's degree mula sa Huagang Media University. Siya ay naging deputy director sa loob ng 7 taon at namamahala sa seksyon ng balita. Tama na. Sumabad si Su Qingzhou. Ayon sa mga salita ni Chen Ya, maaari kong hanapin ang mga material na ito sa internet mismo, at wala silang pakinabang. Iniyuko ni Chen Ya ang kanyang ulo na humihingi ng paumanhin, Mr. Su, susuriin ko ito sa lalong madaling panahon. Hindi, pumunta at makipag-appointment kay Cui Hangxia, gusto kong kumain kasama siya, o magkaroon ng isang tasa ng kape, sa loob ng araw na ito, utos ni Su Qingzhou. Oo. Lalabas na sana si Chen Ya nang marinig niyang pinigilan siya ni Su Qingzhou. Sandali lang, napatingin si Su Qingzhou sa oras sa computer at sinabing, pumunta ka sa unang palapag, dapat may isang banyagang babae na may maitim na buhok na kulay kastanyet sa front desk. Dinala mo siya sa aking opisina. Gusto niyang magkaroon ng mga dayuhang bisita, bakit hindi niya alam ng maaga, ngunit mabilis siyang lumabas. Kinawean ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at sinabi sa isang grupo ng mga high-level executive, maliban kay Vice President Feng, dapat magtrabaho ang lahat. Huwag masyadong makialam sa mga komento ng mga empleyado, kung ano ang dapat gawin, o kung ano ang dapat gawin. Tahimik na tumango ang ilang mga high-level executive at umalis, naiwan lamang si Feng Yueying, nakaupo sa sofa. Mr. Su, kung itatago mo ako, may iba pa ba? Nagtaka si Feng Yueying. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou, ate, may gusto akong ipakilala sa iyo. Nang nagtataka si Feng Yueying, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Chen Ya kasama ang isang matangkad na puting babae na nakasuot ng gray na trench coat at mahabang buhok na kamakaway. Sa unang tingin, ang babaeng ito ay nagpakita ng may kakayahang magbayanihang espiritu, na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. May gagawin si Chen Ya kaya umalis agad siya pero halatang curious siya kay Helena pero hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Welcome, Helena, gumaling na ba ang iyong sugat? Tumayo si Su Qingzhou, lumapit at nakipagkamay kay Helena. Nang makita ni Helena si Su Qingzhou, may bakas ng pananibik sa kanyang mga mata, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Su Qingzhou, at humakbang pasulong para yakapin siya. Miss Su, salamat sa iyo, ayos na ang sugat. Sana magawa ko ang lahat para sa iyo, nakangiting sabi ni Helena. Gaano kalaki ang kapangyarihan mo, gaano kalaki ang iyong ginagamit, huwag kang mag-alala na hindi ko mababayaran ang sweldo, sabi ni Su Qingzhou. Nakahinga ng maluwag si Helena, naiintindihan. Halika, ipapakilala ko sa iyo, ito ang Vice President ng aming kumpanya, si Feng Yueying. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Su Qingzhou, labis na nagulat si Feng Yueying na ang isang magandang babae ay talagang naging isang mersenaryo. Master pa rin. Ate, kahit 7 wikang banyaga ang kayang magsalita ni Helena, walang problema ang komunikasyon, ngunit hindi siya pamilyar sa ating bansang Zia at sa ating kumpanya. Sana ay madala mo siya upang makilala siya sa mga susunod na araw. Bilang karagdagan, sana ay tulungan mo siya, halika at gawin ang ilang mga bagay para sa akin, ilang mga bagay, ipaubaya ito sa iba, hindi ako nag-aalala, sabi ni Su Qingzhou na may malalim na kahulugan. Natural na walang opinyon si Feng Yueying, ngunit medyo maingat pa rin siya tungkol sa Helena na ito, ano ang problema? Humajijek si Helena, nakakita ako ng ilang balita sa daan sa pamamagitan ng subway kanina, tingnan muli, at sundan ang subway.
Pagkatapos makipag-chat sa mga tao, alam na natin kung ano ang nangyari. Miss Su, gusto mo bang imbestigahan ko ang ilang tao para sa iyo? Tulad ng inaasahan sa isang elite mula sa isang A-level na organisasyon, tila. Hindi mo na kailangang magsabi pa, naiintindihan mo, sabi ni Su Qingzhou na kumikislap ang mga mata. Tuwang-tuwang sinabi ni Helena, may gagawin pa, pakiramdam ko ay nabuhay ulit ako. Miss Feng, Tara na. May kotse ka ba? Tumingin si Feng Yueying kay Su Qingzhou, at muli. Tingnan mo si Helena, bakit wala siyang maintindihan? Kabanata 0628 200 milyon. 0628. Sa alauna ng hapon, mayroong isang kafe sa ilalim ng punong tanggapan na gusali ng Huahai TV station. Dahil ang mga tao ay madalas makipag-usap sa mga tao sa istasyon ng TV dito, ang kafe ay gumawa ng maraming maliliit na kahon upang mapadali ang ilang mga lihim na pag-uusap. Tumayo si Chenya sa labas ng isang kahon, tumingin sa kanyang relo, nakasimangot, at itinulak ang pinto ng kahon. Mr. Su, mahigit kalahating oras na, kailangan mo pa bang maghintay? Tanong ni Chenya. Umupo si Su Qingzhou sa loob at nagpapadala ng mga mensahe sa kanyang mobile phone. Siya, Helena at Feng Yueying ay nag-set up ng chat group para mapadali ang napapanahong komunikasyon. Nang marinig ang tanong ni Chenya, tumanggo si Su Qingzhou, maghintay ng isa pang kalahating oras, huwag kang pumunta sa istasyon ng TV. Hindi nasisiyahang sinabi ni Chenya, itong Kui Hangxia, nakipag-appointment kami sa kanya sa alas 12:30. Malinaw na sinadya na huwag masyadong late, at gusto kong bigyan ka ng kahihiyan kay Mr. Su. Hayaan mo siya, ang pagbabawas ay walang kabuluhan. Sayang ang oras, ngunit ang paghihintay ay hindi kinakailangang pag-aaksaya ng oras, ang susi ay nakasalalay sa iyong ginawa habang naghihintay. Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Pinanood ni Chenya ang boss na patuloy na nagpapadala ng mga mensahe, at saglit siyang nataranta. Talagang iniisip niya kaninang madaling araw, ano ang ginawa ng babaeng nagngangalang Helena at Feng Yueying na magkasama, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong pa. Matapos maghintay ng isa pang 10 minuto, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng fuchsia professional na kasuotan ng babae, black-rimmed na salamin, lipstick, manipis na pisngi, at may kakayahang stock, na may dalang Prada bag. Ms. Kui. Nang makita ni Chenya ang babaeng ito, mabilis at propesyonal siyang nagpakita ng matamis na ngiti, at nag-imbita, hinihintay ka na ng ating presidente Su sa loob. Si Kui Hangxia ay nagbigay ng mahinang, at nang hindi tumitingin kay Chenya, ay sumuko sa kahon. Tumayo si Su Qingzhou na may mahinang ngiti, at nagkusa na makipagkamay kay Kui Hangxia, Director Kui, iniistorbo kita sa trabaho, unang pagkikita, ako si Su. Qingzhou mula sa Jinxiu Group, itabi ito at direktang huwag pansinin. Tahimik na binawi ni Su Qingzhou ang kanyang kamay, at hindi sinasadyang magalit, umupo siya at iniabot ang menu, Master Kui, ano ang gusto mong inumin? Wala akong oras para uminom. Ano bang problema ni Miss Su? Okay lang sabihin. Nag-cross hand si Kui Hangxia. Sa harap niya, tumingin siya kay Su Qingzhou nang walang pakialam. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, nagbuhos siya ng isang tasa ng green tea at inilagay ito sa harap ng Kui Hangxia. Director Kui, ito ang unang beses na nagkita tayo, bakit pakiramdam ko may pagtatangi ka sa akin? Did I accidentally offended you? Tanong ni Su Qingzhou. May sarkastikong ngiti sa gilid ng bibig ni Kui Hangxia, matagal ko nang narinig na si Su Qingzhou ng Jinxiu Group ay hindi lang maganda, ngunit malamig din at mayabang, ngunit noong nakita ko ito ngayon, parang ganoon. Oh, sinabi ba iyon ng mga tagalabas tungkol sa akin? Ngumiti si Su Qingzhou. Miss Su, alam mo ba na sa nakalipas na 3 taon, iniimbitahan ka ng aming TV station na gumawa ng eksklusibong panayam bawat taon, ngunit lahat sila ay tinanggihan mo. Ang dahilan ay hindi ka available, sabi ni Kui Hangxia. Tumanggo si Su Qingzhou, alam ko, nabanggit ito sa akin ng assistant. Isa kang bilyonaryo at abalang tao, ngunit ngayon ay pumunta ka sa kafe sa ibaba ng aming istasyon ng TV at nakipag-appointment sa akin sa isang maliit na bahay. Sa aking pribadong kahon, inalok pa niya akong buhusan ako ng tsaa. Siguradong hindi ka kumbinsido, tama. Hininaan ni Kui Hangxia ang kanyang boses, puno ng biro ang kanyang mga mata. Hindi binago ni Su Qingzhou ang kanyang mukha, at mahinang sinabi, dahil lang sa hindi ko tinanggap ang iyong panayam, si Director Kui ay magsasahimpapawid ng isang balita na ganap na pekeng balita, kaya hindi propesyonal. Fake news. Fake news. News. Haha. Ngumisi si Kui Hangxia, Miss Su, inaayos lang namin ang aming narinig at nakita batay sa ilang umiiral na impormasyon. Ano ang iniisip ng mga tao, totoo man o mali, walang kinalaman sa amin. Ano? More. Miss Su, sa tingin mo ba na-play na namin ang lahat ng content? Sa pagkakaalam ko, ang biolohikal na ina ni Miss Su, si Miss Jo Wenli, ay tila nagtatrabaho sa isang nightclub noon. Ewan ko ba, kung kakalat na naman ang ganitong balita, ano na lang ang iisipin ng mga empleyado at shareholders ng Splendid Group kay Miss Su? Malamang, iisipin mo na ang buhay ni President Su ay napaka-inspirational.
Kumislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou, kinuha niya ang tasa ng tsaa, at humigop. Nakita ni Kui Hangxia na hindi nagsalita si Su Qingzhou, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata, at agad niyang sinabi, may gagawin pa ako sa TV station. Kung walang ibang gagawin si President Su, aalis muna ako. Nang tumayo si Kui Hangxia, nagtanong si Su Qingzhou ng dalawang salita. Magkano? May hitsura. Pagmamalaki sa mga mata ni Kui Hangxia, lumingon si Shi Shiren, sumandal sa tainga ni Su Qingzhou, at bumulong ng ilang salita. Pagkatapos, tumayo si Kui Hangxia at nagsabi, sa loob ng 2 araw, gagawa tayo ng espesyal na malalim na paghuhukay. Ayon sa mga ulat, bago iyon, mayroon pa ring pagkakataon si Miss Su na gumawa ng mga pagbabago. Pagkasabi nito, nagmamadaling naglakad si Kui Hangxia. Sa lalong madaling panahon. Nang umalis ang mga tao, pumasok si Chenya sa kahon at nag-aalalang nagtanong, Mr. Su, titigil ba siya? Malamig ang magandang mukha ni Su Qingzhou, at sinabi niya, ang Zishu Peach Blossom Spring ay isang bahay na may 100 milyong pera. Ano ba? Galit na sinabi ni Chenya, ang mansyon doon sa Taohuayuan ay 100 milyong yuan na ngayon at isa pang 100 milyong yuan na pera, baliw ba siya? Ito ay kukuha ng higit sa 200 milyon. Hindi siya natatakot na lumipas ang mga bagay, labanan natin. 200 milyon, maaaring direktang hilingin sa kanya na bumaba sa pwesto at maupo sa bilangguan. Mahina na sinabi ni Su Qingzhou, tinatayang dahil mayroon kaming ebidensya sa aming mga kamay, hindi namin akalain na papatayin namin siya sa halagang 200 milyon. Ano ang ebidensya? Mr. Su, hindi ka naman anak ni Zhang Tao. Alam ng lahat iyon. Naguguluhan na sabi ni Chenya. Si Su Qingzhou ay natural na hindi magpapaliwanag ng marami, kahit na hindi niya akalain na naroon ang kanyang ina. Nightclub, ngunit ang bagay na ito ay nauugnay sa reputasyon ng kanyang ina, kaya natural niyang maitago ito. Sa sandaling ito, sa labas ng kafe, isang lalaki ang mabagal na naglakad patungo sa pintuan ng kahon na may dalang itim na kasangkapang malamobile. Bakit ka nandito? Natarante si Su Qingzhou nang makita niya ang taong paparating. Lumingon si Chenya at kakaibang sinabi, Ye Fan. Paano mo nalaman na nandito kami? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti, sandali. Kaagad, pinindot ni Ye Fan ang button sa itim na instrumento. Z. Gitling. Tanging tunog ng electronic whistle lang ang maririnig mula sa isang sulok ng kahon. Nahanap ko na, ganun talaga. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, mabilis siyang naglakad papunta sa sulok kung saan narinig ang tunog, tumingkayad, at kumuha ng maliit na bagay mula sa lupa. Ito ay isang maliit na bola, tulad ng isang maliit na bowl ang bakal, na may kulay abo-itim na katawan, hindi mas malaki kaysa sa ulo ng isang ballpen. Ano ito? Lumapit si Su Qingzhou para tingnan at nagtanong. Ang pinaka-advanced na military eavesdropping device ay maaaring gumana sa solar energy, at maaaring makuha ang lahat ng tunog sa paligid ng humigit kumulang 10 metro kwadrado, sabi ni Ye Fan na nakangiti, kamanghamanghang, tama. Kabanata 0629 Kahinaan. 0629. Nagulat si Chenya, hindi ba ito ay isang maliit na bowl ang bakal? Ito ba ay isang bug? Talagang hindi makapaniwala si Ye Fan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong bug, ngunit kung hindi dahil sa isang bagay na tulad nito, kasama niya si Su Qingzhou, imposibleng masubaybayan. Nang makilala ko si Zhang Tao noong araw na iyon, tinatayang pagkatapos marinig ang boses, may nagpunta para hanapin si Zhang Tao. Paano mo nahanap ang ganitong uri ng bug? Saan nanggaling ang instrumento sa iyong kamay? Naisip ni Su Qingzhou ang isa pang tanong. Natawa si Ye Fan, hilingan ang isang kaibigan na hiramin ito. Marami pa akong kaibigan na nakakaunawa sa ganitong uri ng anti-reconnaissance na teknolohiya. Natural, hindi nang ahas si Ye Fan na sabihin na lahat ito ay dahil kay Chu Yunyao. Walang ibang dahilan, ang bug na ito ay naimbento ni Chu Yunyao. Pagkatapos maghanap ni Chu Yunyao gamit ang nanorobot, nakita niya na lumitaw ang ganitong uri ng eavesdropping device sa tabi ni Su Qingzhou. Pagkatapos, binigyan ni Chu Yunyao si Ye Fan ng isang espesyal na tool para sa pag-recycle ng ganitong uri ng bug. Pagkatapos mahanap ito, maaari nitong ihinto ang gawain ng bug sa isang iglap. Naghinala si Chu Yunyao na isang taong may background sa militar ang naglabas ng naturang advanced na kagamitan. Malamang na ang isang ordinaryong underground na organisasyon ay magkakaroon ng ganoong advanced na kagamitan, at maaaring hindi ito magagamit. Maaari mo bang malaman kung sino ang nag-eavesdrop sa likod ng mga eksena? Walang masyadong alam si Su Qingzhou tungkol sa mga teknikal na isyong ito, at maaari lamang siyang umasa kay Ye Fan sa bagay na ito. Nagkibit-balikat si Ye Fan, mas mahirap iyon, malamang na alam ng kabilang partido na na-intercept namin ang eavesdropping device, kaya kung tatakbo siya kaagad, normal lang na hindi niya ito mahanap, ngunit hindi na niya dapat ipagsapalaran na muling mag-eavesdrop sa ganitong paraan. Sa kabutihang palad, nag-eavesdrop lang ito. Palihim na nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou. Kung masusubaybayan niya ang mga larawan at makuha ang kanyang privacy, hindi na niya ito iisipin. Nagtanong si Ye Fan, pumunta ka sa istasyon ng TV para ipakalat ang balitang ito. Nakikipagnegosasyon ba ang mga balita? Bueno, titigil ba ang mga taga-TV?
Huwag banggitin ito, sinabi ng Deputy Director na higit sa 200 milyong yuan, na higit pa sa isang rip-off, sabi ni Chenya. Higit sa 200 milyon. Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung ibibigay ito sa kanya, sapat na iyon para matulungan tayo ng lubusan, ngunit sa palagay ko ay malabong mangyari. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Chenya, at pagkatapos ng ilang salita, nagbago ang ekspresyon ni Chenya. Mr. Su, may problema sa sinaunang U Cultural City. May isang kukong sambahayan na tumangging tanggapin ang demolisyon. Sinabi rin niya sa ilang media na pinag-isa natin ang mga underground gang ng JAG Alliance at pinilit sila sa mababang presyo. Ngayon maraming media ang nagsimulang mag-publish ng mga ulat na ito, bagamat hindi ito isang mainstream na media, malinaw na nagsimulang maghirap ang ating stock price. Sumimangot si Su Qingzhou, kinuha ang tablet, at binuklat ang mga materyales na ipinadala. Mr. Su, may mga taong sadyang nagkakalat ng chismis. Hindi kami nakipagtulungan sa JAG Alliance, kaya maaari naming agad na hilingin sa abogado na magpadala ng liham ng abogado. Umiling si Su Qingzhou, hindi, nasa likod talaga ang Blue Moon Real Estate na nakikipagtulungan sa atin. Ang Sun family ng JAG Alliance, imposible lang na malaman ng mga ordinaryong tao. Ito ay ganap na impormasyon ng Tagaloob. Nagulat si Chenya. Bilang katulong ng Pangulo, hindi niya alam na may ganoong bagay. Masayang sinabi ni Ye Fan, ito ay kawili-wili. Sa isang banda, pinagkakaabalahan namin ang personal na background ni Mr. Su, at sa kabilang banda, pinagkakaabalahan namin ang imahe ng kumpanya ng Jinxiu Group. Kailangan naming i-drag ang Jinxiu Group sa tubig. Makakatawa ka pa. Kung kasali tayo sa underground gang, mapapahamak ang kumpanya. Sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa atin, sino ang maglalakas loob na bilhin ang ating stock? Kahit ang gobyerno ay hindi nang ahas na tretuhin pa tayo. Isa itong malaking krisis ng tiwala sa kumpanya. Malakas na sabi ni Chenya. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, nakikita ko, ngunit hindi mo kailangang sumigaw, huwag mo akong hayaang tumawa, hindi mo ako maaaring hayaang umiyak. Kinagat ni Chenya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Su Qingzhou na may kaunting hinanakit, President Su. Kumusta ka na? Hindi ito kailanman nabanggit sa akin. Walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ako ang may personal na pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Sun bago talakayin ang proyektong ito. Ayaw ni Su Qingzhou na saktan ang puso ni Chenya, kaya sinenyasan niya si Ye Fan na huwag itong ilantad. Nang malaman ni Chenya na ito ang nangyari, medyo nagbalanse siya, kung gayon Mr. Su, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kahit na alam ng isang tao na nakipagtulungan tayo sa JAG Alliance, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang sapat na ebidensya, kung hindi, hindi nila ito kailangan na ikalat sa pamamagitan ng isang pako na sambahayan. Kailangang itali ang kampana, at ang problema ay nasa Nail household. Sabihin sa kanya na tumahimik at aminin na siya ay nagsasalita ng walang kaparekan, at ang lahat ay mawawala, sabi ni Su Qingzhou. Okay, hahanap agad ako ng makakausap sa Nail household. It is nothing more than asking for more money, add a few 100,000, or a million, and it's nothing. Sabi ni Chenya. Umiling si Su Qingzhou, kung maaari nating pag-usapan ang tungkol dito sa ganitong halaga, dapat nating pag-usapan ito ng mas maaga. Ang Geo Cultural City ay isang proyekto para sa ating kumpanya upang dalhin ito sa susunod na antas. Ang pamumuhunan na 10 bilyong yuan ay hindi biro. Ano ba talaga itong Nail household? Kung gusto mong ibigay sa akin ang impormasyon niya, siguro dapat ko siyang makilala ng personal. Oo. Sa isang magandang mansyon sa Huahay, ang heating ay nakabukas ng husto, at ang sahig ay natatakpan ng malambot na mga carpet. Isang lalaking nakasuot ng itim na gintong silk na pajama, na nakabukas ang kwelyo, ay nakaupong nakadapa sa isang sofa, hawak ang isang malandi na babae sa kanyang mga bisig. Xiao O, magsuot ng damit ang mga tao, malamig, bulong ng dalaga. Hoy, baby, pag hindi mo kinuskos, mag-iinit, saan ba ang lamig? Hihipoin pa kita, ngumiti ng masama ang lalaki. Ay, ayaw ko, huwag. Hindi malamig doon. Agos ng tubig, hindi ba malamig? Hehe. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng brown windbreaker na may puting mukha at balbas. Nagulat ang babae, at nagmamadaling kumuha ng unan para takpan ang sarili, ngunit hindi man lang ito natakpan. Sino ako, Teng Ziqiao, pwede ka bang mag-doorbell, o kumatok sa pinto at pagkatapos ay pumasok ka? Bagamat mag-partner tayo, hindi tayo masyadong pamilyar sa isa't isa, di ba? Sinulyapan ni Teng Ziqiao ang batang babae, naglakad si Xie Shiran sa isang bar sa tabi niya, nagsali ng isang baso ng red wine, at sinabing, Mr. Oh Jion, natuklasan na ang aming bug. Mukhang alerto na sina Su Qingzhou at Ye Fan. Ano? Nagulat si Oh Jion, tumayo at sinabing, kung gayon, ano ang gagawin? Alam nila kung ano ang ginawa natin. Pero, kung gusto mong mag-eavesdrop, malamang imposible, sabi ni Teng Ziqiao. Kung gayon, hindi ba tayo makakagawa ng isa pang hanay ng kagamitan? Malaki ang naitutulong ng pag-eavesdrop na ito. Sabi ni Oh Jion.
Ang hindi mo mabibili, ito ay ang mataas na antas ng lihim na kagamitan ng ating hukbo. Ito ay orihinal na isang set na inilabas ko ng nagkataon. Ngayong wala na ako sa hukbo, hindi ako makakakuha ng ganoong uri ng kagamitan. Pumikit si Teng Ziqiao at sinabing. Ngunit hindi mahalaga, kasama si Zhang Tao dito, mas mahuhukay natin ang mga kahinaan ni Su Qingzhou. Chapter 0630 Ayoko ng babae. 0630 Kailan? Narinig ito ni Oh Jion, agad niyang sinabing may pagmamalaki, napakatanga ng Zhang Tao na iyon, gusto niyang maupo sa lupa at itaas ang presyo, at handa siyang ibigay kay Su Qingzhou ang impormasyon pagkatapos makipagtawaran sa akin, ngunit nagpadala ako ng isang tao upang turuan siya ng leksyon para sa isang gabi, at ngayon ay tapat siya. Sasabihin ko na ang tungkol kay Su Qingzhou, ha. Walang silbi ang pangkalahatang impormasyon, ang impormasyon na maaaring magbunga ng Su Qingzhou ay ang gusto natin, sabi ni Teng Ziqiao. Ngumisi si Oh Jion at sinabing, nagpadala na ako ng isang tao, tulad ng sinabi ni Zhang Tao, upang hanapin ang taong iyon, tinatayang magkakaroon ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Napakabuti, kung talagang mahahanap mo ang taong iyon, magkakaroon ka ng higit na kumpiyansa sa pakikitungo kay Su Qingzhou. Nagtanong si Teng Ziqiao, kumusta ang Jinxiu Group ngayon? Kinuha ni Oh Jion ang isang mobile phone sa mesa at nag-click sa isang news client na si Duan, ang mga nail household sa sinaunang Yu Cultural City ay nakagawa na ng isang malaking balita tulad ng aming inaasahan, at ang presyo ng stock ng Jinxiu ay bumababa. Ang pamilya ng araw ng Jag Alliance ay hindi nang ahas na lumapit. Takot silang mahuli. Tinatayang masyado siyang balisa. Si Su Qingzhou, isang kalapitang mababa ang lipad, ay ninakawan kami ng malaking listahan ni OG sa Europa, namuhunan sa 3 malalaking proyekto, at pinilit ang kanyang kadena ng kapital sa isang dead end. Hanggat ang proyekto ng Geo Cultural City ay naantala ng isa pang araw, ang pressure sa capital chain ng Jinxiu Group ay tataas araw-araw, at imposibleng i-drag sila pababa. Mukhang sinimulan na ni Kui Hangxia na kunin ang ebidensyang ibinigay namin sa kanya at kausapin si Su Qingzhou. Nang magkakilala, batay sa gana ng babae, sa palagay ko kailangan niyang kumagat sa taba. Sinabi ni Teng Ziqiao, kapag nagpalitan ng interes sina Su Qingzhou at Kui Hangxia, magkakaroon muli ng ebidensya. Si Su Qingzhou ay nagkasala ng pagiging isang magnanakaw, nanunuhol sa tuktok ng istasyon ng TV, sinusubukang pagtakpan ang kanyang background. Haha, naiisip ko itong headline ng balita para sa kanya. Masayang sabi ni Oh Jion. Humph. Tinatayang nawasak na si Su Qingzhou ngayon. Masyado siyang matayog at mababa ang tingin sa iba, kaya napunta siya sa kinalalagyan niya ngayon. Natatakot ako na hindi niya akalain na hinahabol siya ngayon ng mga taong hinahamak niya noon. Ni rip off. Nanlamig ang mga mata ni Teng Ziqiao, at mapait siyang bamulong, mahal kong junior, ito lang ang ikaw at ang iyong lalaki, ang kapalaran na masaktan ako. Iniunat ni Oh Jion ang kanyang likod at sinabing, Teng Ziqiao, maaari na akong mauna. Bago ko pag-usapan ng pangit, kailangan ko lang talunin ang Jinxiu Group, Yerokan si Su Qingzhou sa ilalim ng aking mga paa, at mabawi ang aking pagiging tagapagmana sa pamilyang O. Kung gusto mong pumatay ng tao o maghayganti, wala akong kinalaman sa iyo. Ako ay isang mabuting mamamayan. Hindi ito mamamatay tao. Biglang tumalikod si Teng Ziqiao nang marinig niya ito, mabilis na naglakad papunta kay Oh Jion, at hinawakan ang leeg ni Oh Jion. Ah, ikaw, bakit mo? Hayaan mo. Namutla sa takot ang mukha ni Oh Jion. Napasigaw din at nanginginig ang makulit na babae sa gilid. Tiningnan ni Teng Ziqiao si Oh Jion na may masamang mga mata, Mr. Oh, kung hindi ako nagkusa na tulungan ka, itinaboy ka na sana sa ibang bansa ngayon, at lahat ng karapatan mo sa pamana ay kinuha ng iyong pinsan. Tutulungan kita. Kung pinatay mo ang iyong pinsan, ibig sabihin ay pinatay mo ito. Isa ka ng mamamatay tao na may dugo sa iyong mga kamay, kaya huwag mo akong sabihing mabubuting tao. Naging asol ang mukha ni Oh Jion, ang isa ay nahihirapang huminga, at ang dalawa ay nakakaramdam ng takot. Ikaw, pumatay ka ng mga tao. Sa sobrang takot ng batang babae ay muntik na siyang maihi. Sinabi ni Teng Ziqiao sa mahinang boses, binigyan kita ng pangalawang pagkakataon upang manalo sa ari-arian ng pamilya, at maaari kong ganap na ipagkait sa iyo ang lahat. Kung makikipagtulungan ka sa akin ng maayos, kung gayon nasa isang kooperatiba tayong relasyon. Kung maglakas loob kang umatras sa kalagitnaan at antalahin ang aking paghihiganti day, papatayin muna kita. Ay, alam ko. Hayaan mo ako. Halos lumuwa ang mga mata ni Oh Jion sa kahirapan. Ye Fan at Su Qingzhou ang naging dahilan upang ako ay mabaldado, sinira ang aking reputasyon, at pinatay pa ang aking biolohikal na ama, na naging dahilan upang ako ay matiwalag sa sekta ng aking guro. Wala na akong natitira. Sino ang maglakas loob na pigilan ako kung ako ay nakatapak at hindi natatakot na magsuot ng sapatos? Revenge, sinong kaaway ko? Narinig mo yun? Umungol si Teng Ziqiao. Blanko na ang isip ni Oh Jion, at nahihirapan siyang tumango, alam ko. Pagkatapos ay bumitaw si Teng Ziqiao, at huminga ng malalim si Oh Jion, na parang kamamatay lang. Sa muling pagtingin kay Teng Ziqiao, si Oh Jion ay nanginginig na sa takot.
Tinapik siya ni Teng Ziqiao sa balikat, ngumiti ng masama at sinabing, huwag kang mag-alala, basta't makikipagtulungan ka sa akin ng mabuti, ipakita ang iyong sinseridad, at tulungan akong maisakatuparan ang malaking dahilan ng paghihiganti, hindi ko hihilingin ang iyong pera, ngunit hahayaan kang makuha ang gusto mo. Lahat. Gusto ko lamang ang buhay ni Ye Fan at Su Qingzhou. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Masiglang tumango si Oh Jion, hindi nang ahas na magsalita ng marami. Si Teng Ziqiao ay tumango bilang kasiyahan at tumingin sa mapanlokong babae sa tabi niya. Nanginginig ang buong-buong babae, at nang mapagtanto kung ano siya, dali-dali siyang lumuhod sa carpet, ako. Wala akong narinig. Hindi na ako magsasalita masyado. I can swear. Bang! Kamay ni Teng Ziqiao ang baso ng alak ay direktang nabasag sa takip ng heavenly spirit ng babaeng ito. Hindi man lang nag-react ang babae, at tumalsik ang mga mata sa carpet, tumalsik ang dugo sa ulo niya. Tumalon si Oh Jion mula sa sofa sa takot, ikaw. Pinatay mo siya. Huwag magdala ng mga babae dito sa hinaharap, hindi ako mahilig makakita ng mga babae. Puno ng hinanakit ang mga mata ni Teng Ziqiao. Palihim na sumulyap si Oh Jion sa ilalim ni Teng Ziqiao, at nahihiyang tumango, ay. Naiintindihan ko. Sa daan patungo sa hangganan ng demolisyon ng sinaunang Yu Cultural City, iniulat ni Chenya kay Su Qingzhou ang impormasyon ng mga lokal na sambahayan ng kuko. Mr. Su, ang pinakahuling balita ay ang lalaking ito na nagngangalang Chen Shuyuan ay medyo kakaiba. Nagtapos siya sa Departamento ng Sinaunang Literatura ng Beijing University at naging isang lecturer sa universidad ng higit sa 10 taon. Ngayon siya ay nagbukas ng isang maliit na tindahan ng anti-gang mag-isa, ngunit walang kakulangan nito. Si Chen, ay may 2 sasakyan at 3 property sa ilalim ng kanyang pangalan. Ikinasal lamang siya sa edad na 35. Ang kanyang asawa ay diborsyado 5 taon na ang nakalilipas, at kalahati ng kanyang ari-arian ng pamilya ay nahati. 15 taong gulang na ngayon ang kanyang anak na babae at nakatira sa Magnesium kasama ang kanyang dating asawa. Sa komunidad na gusto naming give-in, ang kanyang bahay ay sumasakop sa pinakamalaking lugar, na sumasakop sa higit sa 600 metro kwadrado. Naghukay siya ng pool at nagtanim ng maraming halaman doon. Noong una, plano niyang alagaan ang pagtanda. I guess he tried his best to stay there kasi ayaw niya doon at hindi naman siya kapos sa pera. Sumandal si Su Qingzhou sa upuan ng kotse, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isip. After listening, she said lightly, umalis na lahat ng tao sa paligid niya, and he is alone there, so he has to bear the pressure. Dare to do this, it is definitely not because he doesn't want. Masamang pera. Nakatanggap siya ng mas mataas na edukasyon, may masaganang karanasan sa buhay, mga tagumpay at kabiguan, at dapat ay mas malalim kaysa sa iba pang mga demolisyon na sambahayan, naghihintay lamang siya ng sapat na halaga upang pasiglahin ang kanyang puso. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.